nga lang na gumagapang ang mga insektong ito, marami nang nangingilabot. Paano pa kaya kung kinakatakutan mong ipis, sumuksok sa iyong tenga? Gaya na lang ng nireklamo kamakailan ng ginang na to kay Doc Erwin nang magpakonsulta ito sa kanyang clinic sa Romblon. Para daw merong pumasok sa loob ng kanyang tenga. May kaluskos daw po siya narinig. Nagkaroon ako ng idea na mukhang insekto talaga yung pumasok dun sa kanyang tenga. At nung kanya raw itong sinilip, True enough, nung chinek ko, meron talaga. Ako na yung nakakita ng ipis sa tenga. Ini-immobilize muna natin yung insect through mineral oil o kaya yung mga baby oil na worm para hindi gumasgas yung mga parts ng insect na pwedeng mag-cause ng wound doon sa loob ng kanyang tenga. at dahil nasa bungad lang daw ng tenga ng pasyente yung ipis, Kumuha lang ako ng forceps and then in-extract ko siya manual. Buhay pa talaga yung ipis nung nakuha namin. Medyo malaki na siya eh. Nagulat siya na kung paano ba nagkasya yung ganun kalaking ipis sa loob ng tenga niya. Wala namang abrasions, walang gasgas at walang infection na nangyari after nung removal ng insect. saan naman kaya nanggaling ang ipis na sumuksok sa tenga ng pasyente? Malaking part yung living condition ni nanay. So dahil nga yung kanilang bahay medyo maraming butas yung dingding, hindi rin sila gumagamit kasi ng kulambot. Kapag napasukan ng tenga ng insekto gaya ng ipis, maaari itong maging delikado kung hindi agad maagapan. Maaari kasing madamage ang ating eardrum at maapektuhan ang ating pandinig. Ano naman ang senyales na may pumasok na insekto sa ating tenga? Una, kapag may pangangati o tickling sensation sa ating tenga. Pangalawa, may scratching o buzzing na ingay tayong naririnig mula sa loob. At pangatlo, yung pakiramdam na tila may nakabara sa loob o di kaya'y may nararamdaman kang discomfort o sakit.